Hello mga kasayma, muli na naman po tayong nagbabalik para sa panibago nating istorya at siguradong magbibigay ng aral sa atin. Hindi ko na po patatagalin pa, simulan na natin. You are just my wife on paper. Walang pag-ibig, walang pakikialamanan. You are nothing more than a decoration in this house. Yan ang mga huling salitang binitawan ng walang awang leader ng Vader Syndicate na si Rafer Vader. Ngayon niya tuluyang itinapon ang kanyang bagong kasal na asawang si Felicity sa malamig at madilim na sulok ng kanyang mundo. Isang kasal na nabuo hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa utang, kapangyarihan at mga lihim ng nakaraan. Sa loob ng 5 taon, nagtiis si Felicity sa pang-aapi at lamig ng pakikitungo ng asawa, lalo na't nakapaligid ang sakim, manipulative at mapagkunwaring si Diana. Ang babaeng nakahandang pumatay para makuhang korona ng pamilyang Vader at ang puso ni Rufer. Ngunit hindi nag-iisa si Felicity, sa madilim naman siyang yun. Kasama niya si Leo, ang kanilang 5 taong gulang na anak. Isang bata na may matang kasing lamig at kasing talim ng sa kanyang ama, ngunit may pusong buong buo ang loyalty sa kanyang ina. Si Leo ay isang ganap na spoiled brat, pero sa kanyang ama lang. Pera, baril, mapanirang kapangyarihan sa mundong ilalim. Walang epektong mga yon sa batang handang sirain ang paboritong $50,000 Rolex ni Rufer. Itapon ang mga mamahaling sports car nito at ipakain sa mga aso ang mga regalong ibinibigay ng impostorang si Diana. Ginamit nila yung kanyang pagiging spoiled bilang isang sandata upang pasakitan ang ulo ng ama at protektahan ng ina sa lahat ng gustong manakit dito. Habang nagpapatuloy ang silent war sa loob ng mansyon, unti-unting nababasag ang napatigas na puso ng pinaka-kinatatakutang mafia boss. Ang dating itinupan ni Rufer sa kadiliman ay siya na ngayong tanging liwanag na pilit niyang hinahabol. Ngunit sa oras na ma-realize ni Rufer ang kanyang pagmamahal kay Felicity, itataya ni Diana ang huling baraha. Isang madugong traidoran na maglalagay sa buhay ng mag-ina sa matinding panganib. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang mafia boss kapag ang pamilyang binaliwala niya noon ang siyang tanging dahilan kung bakit gusto pa niyang mabuhay ngayon. Isang kwento ng matinding puot, traiduran at ang kapangyarihan ng pamilya na magpapaluhod sa pinakamatapang na lalaki sa mundong ilalim. Napakalamig ng hanging pumasok sa silid nang bumukas ang malaking glass sliding door ng penthouse. Sa labas, ang kumikislap ng mga ilaw ng buong lungsod ay tila isang napakalaking karagatan ng apoy. Ngunit sa loob ng pribadong opisina na yon, tanging kadiliman, amoy ng mamahaling tabako at nakalulunod na kaba ang nananaig. Nakatayo si Felicity habang mahigpit na nakahawak sa laylayin ng kanyang simpleng damit. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at bahagyang nanginginig. Sa harap ng isang napakalaking mahogany desk ay nakaupo ang lalaking nagtataglay ng pinakakinatatakutang pangalan sa mundong ilalim, si Rufer Vader. Si Rufer, ang leader ng Vader Syndicate, ay nakasuot ng perfectly tailored black suit. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakasuklay pa itaas at ang kanyang mukha ay parang inukit mula sa matigas na bato. Walang kahit na anong emosyon. Ngunit ang pinaka-nakakatakot sa kanya ay ang kanyang mga mata. Ang mga matang yon na kulay abo at kasing lamig ng yelo ay nakatitig sa ilang pahina ng dokumento sa ibabaw ng mesa. Pumirma ka na, Felicity. Malamig at marahan yung utos. Ang kanyang boses ay may lalim na tila nagpapatinig sa buong silid. Inilagay niya ang isang mamahaling gold fountain pen sa ibabaw ng kontrata at itinulak to pabalik sa gawin ng dalaga. Tumingin si Felicity sa mga papel. Marriage contract. Isang kasundo ang binuo ng pamilya niya at ng sindikato upang mabayaran ang napakalaking utang ng kanyang ama pagkatapos itong malugi sa negosyo at pumasok sa iligal na sugal. Rufer, ano ba talagang ibig sabihin nito?
Tanong ni Felicity sa mahinang boses. Bagamat pilit niyang pinatitigas ang kanyang dibdib. Tunay na kasal ba ito o isang formalidad lang para makuha mo ang ari-arian ng pamilya ko? Dahan-dahang inangat ni Roofer ang kanyang tingin. Walang kurap ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha ni Felicity. Ibig sabihin yan, magiging asawa kita sa papel. Gagawin nating legal ang apelyido mo bilang voter. Ngunit linawin natin ang lahat ngayong gabi pa lang. Walang pag-ibig sa kasal na ito. Walang pakialamanan sa buhay ng isa't isa. At higit sa lahat, huwag mong aasahan na magiging tunay na mag-asawa tayo sa likod ng mga nakasaradong pinto. Bawat salita ni Roofer ay parang matalim na kutsilyo na dumidikit sa leeg ni Felicity. You are nothing more than a decoration in this house, Felicity. Nothing more, nothing less. Dugtong ni Roofer bago muli ibinaling ang tingin sa screen ng kanyang laptop na parabang wala nang halaga ang babaeng nakatayo sa harap niya. Bago pa man makapagsalita muli si Felicity, biglang bumukas ang double doors ng opisina. Isang matunog na lakad ng mamahaling high heels ang umalingaw-ngaw sa marble floor. Pumasok si Diana, ang magandang kanang kamay ni Roofer at ang kilalang pinakamalapit na babae sa buhay ng mafia boss. Nakasuot ito ng isang tight red dress na lalo nagpapalitaw sa hubog ng kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya nang tumingin kay Felicity. Roofer darling, maarte at malambing na wika ni Diana habang direktang naglalakad patungo sa likod ng upuan ni Roofer. Ipinatong niyang kanyang mga bisig sa balikat ng lalaki at pinalibutan ang leeg nito ng kanyang mga braso. Bakit mo pa ba kailangan sayangin ang oras mo sa makalumang pakikipag-usap sa babaeng yan? Pumatol ka na sa kontrata, huwag mo nang tratuhin na parang tao. Tumingin si Diana kay Felicity, ang kanyang labi ay nakakurba sa isang nakakalokong ngiti. Siguraduhin mo lang, Felicity, na marunong ka lumagay sa lugar mo. Hindi ka naririto dahil mahal ka ni Roofer. Isa ka lang obligasyon na kailangang bayaran. Kapag lumagpas ka sa linya mo, ako mismo ang magtatapon sa iyo sa labas. Hindi kumibo si Felicity, ngunit ang kanyang dibdib ay nag-aalab sa galit at hiya. Alam niyang wala siyang laban sa kapangyarihan ni Diana o sa malamig na sistema ng voter syndicate. Nanginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang panulat. Isang mabilis na galaw, nilagay niya ang kanyang lagda sa huling pahina ng kontrata. Nilagay niya ang panulat sa ibabaw ng mesa ng may kalatog. Tapos na, Roofer. Gagawin kong tungkulin ko bilang asawa mo sa mata ng publiko at ng batas. Ngunit, huwag mo ring kalimutan na tao ako. May damdamin at hindi isang bagay na maaari niyo lang tapak-tapakan. Mabilis na tumalikod si Felicity at naglakad palabas ng opisina. Hindi na nilingon ang dalawa. Bahagyang natigilan si Roofer. Ang mga matang kulay abo ay nakatitig sa pinto kung saan katatapos lang lumabas ng kanyang bagong asawa. May kaunting gulat sa kanyang puso sa tapang na ipinakita ni Felicity. Ngunit agad ding naglaho yon nang magsimulang maglakad ang kamay ni Diana patungo sa kanyang dibdib. Huwag mo nang isipin ang babaeng yun, Roofer. Bulong ni Diana sa kanyang tenga. Ako ang nararapat sa tabi mo sa mundong ito ng dugo at bakal. Hindi ang isang mahinang tulad niya. Inalis ni Roofer ang kamay ni Diana mula sa kanyang balikat at tumayo. Umalis ka na, Diana. Marami pa akong kailangan tapusin. Lumipas ang ilang buwan, ang malamig at walang buhay na kasal ni na Roofer at Felicity ay nagpatuloy sa loob ng napakalaking mansyon ng mga voter. Walang usapan, walang magkasamang hapunan at walang init. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang nagbago sa lahat. Isang umaga pagkatapos ng ilang linggong pakikipaglaban sa matinding pagkahilo at pagkapagod, nalaman ni Felicity ang isang katotohanan na nagpagimbal sa kanyang mundo. Siya ay nagdadalang tao, ngunit sa halip na maging masaya, ang takot ang bumalot sa kanya. Lalo na't nakikita niya na mas lalong nagiging abala si Roofer sa kanyang mga peligrosong transaksyon sa ibang bansa. Mga transaksyong palaging pinangangasiwaan at sinasamahan ni Diana.
Isang gabi habang kumukulog at malakas ang buhos ng ulan sa labas, nalaman ni Felicity na nakahanda ng pribadong eroplano ni Roofer patungong Europa para sa isang malaking arms deal. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon para masabi sa lalaki ang katotohanan. Mabilis siyang umakyat sa study room ni Roofer. Walang katok nang pumasok siya sa silid. Nakatayo doon si Roofer habang sinusuot ang kanyang leather coat. "Aalis ka na ba?" tanong ni Felicity. Ang kanyang boses ay pinalalakas ng ulan sa labas. Tumingin si Roofer sa kanya. May bahagyang pagkairita sa kanyang mukha. "Oo. At sinabi ko na sa mga katulong na huwag akong abalahin sa mga walang katuturang bagay, Felicity." Lumapit si Felicity ng ilang hakbang, nakahawak sa kanyang tiyan na wala pa ring bakas ng paglaki. "Roofer, kailangan mong malaman ito bago ka umalis. Magkakaanak tayo." Natigil ang buong mundo ni Roofer. Ang mga salitang yun ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga matang kulay abo ay lumaki at napatingin sa tiyan ni Felicity. Anong sinabi mo?" Ngunit bago pa man makapagsalita ulit si Felicity o bago pa man makahakbang si Roofer patungo sa kanya, biglang pumasok si Diana mula sa adjoining room, may hawak na travel documents. "Roofer darling, kailangan na nating umalis ngayon din," sigaw ni Diana habang mabilis na lumalapit. Tumingin si Diana kay Felicity at nang makita ang emosyon sa mukha ng dalawa, mabilis niyang naunawaan ang nangyayari. Nag-aapoy ang galit sa mga mata ng villainess. Ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang malamig na ngiti. "Roofer, maghihintay ang mga Russian buyers natin," singit ni Diana sabay hawi sa pagitan ng mag-asawa. Tumingin siya kay Felicity na may matinding pangungutya. "At ikaw, Felicity, huwag mong gamitin ang batang yan para itali si Roofer sa'yo. Alam nating dalawa kung ano lang ang halaga mo sa bahay na ito. Isang palamuti." Tumingin si Felicity kay Roofer. Umaasang magsasalita ang lalaki. Umaasang ipagtatanggol siya nito o kahit man lang hahawakan ng kanyang kamay. Ngunit nanatiling matigas ang mukha ni Roofer. Ang pressure ng kanyang posisyon bilang mafia boss at ang pangarib ng kanyang misyon sa Europa ay muling nagpalabas sa kanyang malamig na pagkatao. "Babalik ako pagkatapos ng 3 buwan." Malamig na sabi ni Roofer bago tumalikod at naglakad palabas ng silid kasama si Diana. Naiwan si Felicity na nakatayo sa gitna ng malaking silid. Ang patak ng ulan sa bintana ay tila nakikiiyak sa kanya. Napaluhod siya sa malamig na sahig. Hawak ang kanyang tiyan habang umiiyak ng tahimik. "Huwag kang mag-alala anak," bulong ni Felicity sa gitna ng kanyang mga luha. "Kahit na wala ang tatay mo, poprotektahan ka ng mommy. Kahit kailan, hindi ko hahayaan na saktan ka nila." At sa gabing yun, sa gitna ng dilim at lamig ng mansyon ng mga Vodder, isinilang ang isang tahimik na pangako. Isang pangakong pagmumulan ng pinakamalaking kaguluhan sa buhay ng pinakamatapang na mafia boss pagkalipas ng 5 taon. Lumipas ang 5 mahabang taon. Ang dating napakatahimik, napakalungkot at parang sementeryong mansyon ng mga Vodder ay tuluyan ng nabago. Ang ginintoang katahimikan ng dating pinoprotektahan ng mga armadong gwardya ay pinalitan ng isang tuloy-tuloy na kaguluhan. Lahat ay dahil sa isang 5 taong gulang na batang lalaki na nagtataglay ng pinakamalaking kapangyarihan sa bahay na yon, si Leo Vodder. Si Leo ay ang kompletong replika ng kanyang ama. Nagtataglay siya ng makapal at maitim na buhok, matutulis na panga at mga kilalang matang kulay abo. Mga matang kasing lamig at kasing tatalim na sa isang tunay na Vodder. Ngunit kung ang ama niya ay pumapatay gamit ang baril at kapangyarihan, si Leo naman ay nagpapasuko sa buong mansyon gamit ang kanyang matinding pagiging spoiled brat. Dahil sa matinding konsensya at paghahangad ni Roofer na bumawi sa 5 taong pagkakawala sa buhay ng anak, ibinigay ng mafia boss ang lahat ng luho. Mamahaling sasakyan para sa bata, pribadong palaruan at mga mamahaling hiyas bilang laruan. Ngunit may isang napakalaking problema.
Tanging ang kanyang ina lamang na si Felicity ang kinikilala at sinusunod ni Leo. Ang kanyang ama, isang target ng kanyang walang katapusang panloloko. Daddy, bakit kulay pula ang kotseng ito? Isang matinis ngunit napakaseryosong sigaw ng bata ang umalingaw sa gitna ng napakalaking sala ng mansyon. Nakatayo si Leo sa ibabaw ng isang mamahaling Italian leather sofa na nagkakahalaga ng 2 million pesos. Nakakrus ang kanyang maliliit na braso at nakatitig na may matinding galit sa labas ng bintana. Sa harap niya ay nakatayo si Ruther Boder, nakasuot ng kanyang formal na dark gray suit. Nakahawak sa kanyang sintido habang baka sa muka ang matinding puyat at pagod. Ang pinakakinatatakutang leader ng Vader Syndicate. Ang lalaking kaya mapabagsak ng buong kartel sa isang pitik lang ng kanyang daliri ay kasalukuyang natatalo at naistress sa sarili niyang anak. Leo, bumaba ka dyan sa sofa. Mahina ang pakiusap ni Ruther, bagamat pilit niyang pinipigil ang ugat na pumuputok sa kanyang leeg. At para sa kaalaman mo, yung Bugatti La Voiture Noire na nasa labas ang pinakamamahaling sports car sa buong mundo. Inangkat ko pa yan mula sa Europa para sa'yo. I don't care! Matigas at walang takot na sagot ni Leo. Ayaw ko ng kulay pula! Mukhang kulay ng kamatis! Gusto ko ng kulay bughaw na may malaking drawing ng Tyrannosaurus Rex sa pintuan! Leo, sasakyan niyo ng pamilya Voder. Hindi pwedeng lagyan ng dinosaur. Kapag hindi mo pinalitan ng kulay bughaw at nilagyan ng dinosaur yan, bago magtanghalian, itatapon ko tong maliit na ginto mo sa swimming pool! Sigaw ni Leo. Mabilis na napatingin si Ruther sa maliit na kamay ng bata. Nalamig ang mga mata ng mafia boss. Hawak ni Leo ang kanyang limited edition Patek Philippe Grandmaster Kaim. Isang orasang nagkakahalaga ng higit 3 milyong dolyar at kasalukuyan itong iwinawag-iway ng bata sa ibabaw na nakatagong aquarium sa gilid ng sala. Leo, bitawan mo yan. Huwag mong susubukan. Isa? Dalawa? Pananakot ni Leo, nakataas ang isang kilay habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng ama. Walang kahit nakatiting na takot ang bata sa matalim na tingin ni Ruther. Okay, fine. Ipapapaint ko na ng kulay bughaw at lalagyan ng dinosaur. Mabilis na bawi ni Ruther habang itinataas ang 2 kamay sa hangin. Ibaba mo na yung orasan. Bahagyang napangiti si Felicity habang marahang naglalakad palabas mula sa kusina. Nakasuot siya ng simpleng cream na dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. 5 na ang taon na nakalipas mula nang iwan siya ni Ruther sa gabi ng ulan at hindi na siya ang dating matatakuting babae. Ang pagmamahal niya sa kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na katatagan at dignidad. Leo, anak, malumanay na tawag ni Felicity habang may hawak ng isang baso ng mainit na gatas. Ibaba mo na ang orasan ng daddy mo, baka masira yan. Sa isang iglap, ang napakatigas, napakasuplado at napakabalasubas na mukha ni Leo ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang kanyang labi ay ngumiti ng napakatamis at pinalitan ng isang napakabait na anghel ang kanyang aura. Mabilis na tumalon si Leo mula sa sofa na halos ikahinto ng hininga ni Ruther. At mabilis na tumakbo patungo kay Felicity. Niyakap ng bata ang bewang ng ina at sinuksok ang kanyang mukha dito. Mommy! Malambing na bulong ni Leo. Si daddy kasi pinagagalitan ako. Galit siya sa akin kasi gusto ko lang naman ng dinosaur car. Gulat na napatingin si Ruther sa kanyang anak. Anong? Ako pang nagagalit? Ikaw ang nagbabantang magtapon ng... Ruther, malamig na puto ni Felicity sa asawa habang nilalapag ang gatas sa mesa at hinahaplos ang buhok ng anak. Sinabi ko na sa'yo noong 1 linggo pa, huwag mong papakialaman ang mga gusto ng bata kung sisiguan mo lang din naman pala siya. At saka, bakit mo ba kailangan taasan ng boses ang anak mo? Hindi ko siya sinisigawan, Felicity. Apela ni Ruther na parang isang nasasakdal sa korte. Ang anak mo, ang magtatapon ng mga gamit ko. Kahapon tinapon niya sa drum ng basurang mga importanteng kontrata ko sa kumpanya. Kasi amoy usok ng sigarilyo mo, Daddy. Nasusok ang mommy sa amoy mo.
Walang takot ni depensa ni Leo habang nakasumpay pa rin sa ina. Mommy, masakit po yung ulo ko sa boses ni Daddy. Utusan mo po siya na lumabas. Napahawak ulit sa noo si Roofer. Halos hindi makapaniwala sa bilis ng sabuatan ng dalawa. Sa loob ng 5 taon, mula nang bumalik siya upang angkinin muli ang kanyang posisyon at bawiin ang kanyang pamilya, ginawa niya ang lahat para maging isang mabuting ama. Ngunit tila may napakataas na pader na itinayo si Felicity at Leo sa pagitan nila. At sa tuwing nakikita niya kung gaano kasaya at katatag si Felicity kahit na wala ang tulong niya, nakararamdam si Roofer ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang matinding pagsisisi. Gusto niyang lumapit, gusto niyang yakapin si Felicity, gusto niyang iparamdam na handa na siyang maging tunay na asawa at ama. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa dalawa, biglang bumukas ang napakalaking double doors ng mansyon. Isang matunog at aroganteng lakad ng mamahaling heels ang umalingaw-ngaw. Pumasok si Diana, nakasuot ng isang mamahaling designer suit, may hawak na portfolio at nakalutang isang maarte at nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Roofer, darling, late na tayo sa pambansang pagpupulong ng mga board members at syndicate leaders. Maarting sigaw ni Diana habang mabilis na naglalakad papasok sa gitna ng sala. Ngunit napatigil siya nang makita si Leo na nakatayo sa tabi ni Felicity. Mabilis na bumaba ang tingin ni Leo kay Diana. Ang pambihirang lambing sa mukha ng bata ay agad na napalitan ng isang napakalamig na tingin. Isang matalim, walang emosyon at nagbabantang tingin na eksaktong kopya ng tingin ni Roofer kapag may papatay nitong kalaban sa mafia. Sinong nagbigay sa'yo ng permiso na pumasok sa bahay namin, pangit na tita? Malamig at direktang tanong ng 5 taong gulang na bata. Nalaglag ang panga ni Diana. Ang katahimikan sa loob ng napakalaking mansyon ay naging mas matindi pa kaysa sa isang paparating na bagyo. Parang binuhusan ng kulay yelong tubig ang buong sala sa matinding kanahimikan. Ang mga tauhan ng Vader Syndicate na nakatayo sa paligid ng mansyon ay napahawak sa kani-kanilang mga sandata. Hindi dahil sa may kalabang pumasok, kundi dahil sa matinding tensyon na nagmumula sa 5 taong gulang na si Leo at sa pamosong kanang kamay ng boss na si Diana. Nagdilim ang mga gandang mukha ni Diana na mula ang kanyang mga pisngi sa matinding hiya at galit. Sa loob ng 5 taon na wala si Roofer sa bansa, si Diana ang humawak sa ilang legal at illegal na negosyo ng kumpanya. Sanay siyang kinatatakutan, iginagalang at sinusunod, ngunit ang batang ito, ang anak ng babaeng tinuturing niyang walang kwenta ay walang takot na iniinsulto ang kanyang muka at pagkatao sa harap ng maraming tao. Ano? Anong tinawag mo sa akin? Galit at garalgal na sigaw ni Diana habang matalim na nakaturo ang kanyang mahabang daliri na may kulay pulang kuko kay Leo. Roofer, naririnig mo bang sinasabi ng anak mo? Napakawalang galang, wala siyang modo, halatang hindi tinuruan ng tamang asal ng kanyang ina. Mabilis na humakbang si Felicity paitaas upang harangan ang kanyang anak, ngunit bago pa man siya makapagsalita, marahang hinila nila yung laylay ng damit ng ina at lumabas mula sa likod nito. Nakatayo ang bata ng tuwid, nakataas ang maliit na panga at ang kanyang mga matang kulay abo ay direktang nakatitig sa nakatutong daliri ni Diana. Kapag tinuro mo pa ulit ang daliri mo sa mami ko o sa akin, malamig at marahan, ngunit nagbabantang wika ni Leo. Ipapakain ko yan sa mga pitbull sa bakuran. Tignan natin kung makakapagturo ka pa gamit ang napakahaba mong koko. Napasinghap ang mga gwardya sa paligid. Bahagyang nalaki ang mga mata ni Roofer sa kabila ng matinding kaba at pagnanais na panatilihin ang kaayusan. Hindi mapigilan ng mafia boss na makaramdam ng isang kakaibang pagmamagaling sa kanyang dibdib. Ang tapang, ang malamig na pananalita at ang walang katulad na banta, isang tunay na father ang kanyang anak. Leo, sapat na yan. Pigil ni Roofer sa malalim at maotoridad na boses. Tumingin siya kay Diana. At ikaw naman, Diana, ibaba mo ang kamay mo. Roofer, kakampi ka ba sa batang yan? Hindi makapaniwalang sigaw ni Diana. Pilit na pinakikita ang kanyang pait at galit.
Pumunta ako dito para sa napakahalagang meeting natin sa mga Italian buyers. Pero pinapayagan mo na insultuhin ako ng anak mo at ng babaeng yan? Bisita? Mabilis sa singit ni Leo habang nakakrus muli ang kanyang maliliit na braso. Tumingin siya kay Felicity na may inosenteng muka. Mommy, di ba sabi mo mga bisita ay may imbitasyon? May imbitasyon bang babaeng ito na pumasok sa bahay natin? Bahagyang nagtaas ng kilay si Felicity. Hawak ang buong dignidad bilang legal na asawa. Wala anak. Wala siyang imbitasyon mula sa akin o sa pamilyang ito. Nakikita mo na, Daddy! Mabilis na baling ni Leo kay Roofer na may kasamang nakakalokong ngiti. Pumasok siya nang walang paalam habang nag-aalmusal tayo. Meaning, trespasser siya. Kapag may trespasser sa bakuran ng mafia boss, anong ginagawa ng mga guards? Mabilis at tinuro nila yung dalawang matatangkad at armadong bodyguard na nakatayo sa gilid ng pinto. Guards! Ilabas ang trespasser na yan! Mabaho't nakakahilong perfume niya! Nasusuka ang mommy ko! Nataranta ang dalawang bodyguard. Tumingin sila kay Diana. Pagkatapos ay kay Leo at sa huli sa kanilang supreme boss na si Roofer. Wala silang idea kung sinong kailangang sundin. Ang makapangyarihang sekretarya ng kumpanya o ang spoiled na tagapagmana ng Voder Syndicate. Roofer, magsalita ka! Galit na utos ni Diana. Inaasang ipagtatanggol siya ng lalaking matagal niya ng pinaglilingkuran. Nakatayo lang si Roofer sa gitna ng sala. Tumingin siya kay Diana na kasalukuyang nagmamarunong. Pabalik kay Felicity na nakatayo ng may kapayapaan at dignidad at kay Leo na nakatitig sa kanya ng may hamon. Alam ni Roofer na kapag kumampi siya kay Diana, ngayong araw ay tuluyan ng isasarado ni Felicity at Leo ang pinto ng kanilang mga puso para sa kanya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mas natatakot si Roofer na mawala ang kanyang pamilya kaysa sa milyong-milyong dolyar na kontrata. Diana, malamig at seryosong wika ni Roofer. Maghintay ka sa kotse sa labas. Susunod ako pagkatapos ng 10 minuto. Napatigil ang mundo ni Diana. What? Roofer? Pinapaalis mo ko dahil lang sa sinabi ng batang yan? Sinabi ko na, maghintay ka sa kotse. Mas naging malamig, mas mababa at may kasamang matinding banta ang boses ng mafia boss. Ang aura sa paligid niya ay biglang naging madilim at nakakalunod, ang pamosong aura ng isang pumapatay na lider. Nanginig ang mga balikat ni Diana sa takot. Alam ng sinumang kasapi ng syndicate na pagkagano ng katono ng boss ni Roofer Voder, ang susunod na pagsuway ay nangangahulugan ng kamatayan. Tumingin si Diana kay Felicity na may matinding puot at inggit sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay kay Leo. Hindi pa tayo tapos. Bulong ni Diana bago mabilis at pagalit na nagmarcha. Palabas ng mansyon, naririnig pa ang matutunog na bagsak ng kanyang heels. Nang tuluyang makalabas si Diana at muling tumahimik ang paligid, humarap si Roofer sa kanyang magina. May konting lambot sa kanyang mga mata na bihira at halos hindi kailanman nakikita ng sinuman. Felicity, panimula ni Roofer habang naglalakad patungo sa kinaroroonan nito. Kailangan nating mag-usap ng dalawa. Tungkol sa atin, sa hinaharap at sa pamilyang ito. Tumingin si Felicity sa lalaki. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at matatag na katotohanan. Wala tayong dapat pag-usapan, Roofer. Gaya ng sinabi mo sa akin, 5 taon nang nakakaraan bago ka umalis patungong Europa. Kasal lang tayo sa papel. Hayaan mo kaming mabuhay ng tahimik ng anak mo dito sa gilid ng mundo mo. Huwag mo nang gisingin ang mga bagay na matagal mo nang pinatay. Anak ko rin si Leo, Felicity. May karapatan ako sa inyo. Depensa ni Roofer, bahagyang tumaas ang boses sa matinding emosyon. Talaga, Daddy? Mabilis sa singit ni Leo habang nilalabas ang isang maliit na toy gun mula sa kanyang bulsa at tinuro to sa sapatos ni Roofer. Kung anak mo ko at asawa mo si Mommy, bakit mas madalas mong kasamang pangit na tita na yon kaysa sa amin? Bakit ngayon ka lang dumating? Ayaw ko sa'yo. Isusumbong kita kay Lolo sa kabilang bayan na ayaw mo kaming bigyan ng masarap na ice cream. Napapikit si Roofer at napahawak ulit sa kanyang noo. Ang pinakamagaling na mamamatay tao at mga kalaban
nang sa Europa at Asia ay madali niyang tinutumba gamit ang isang bala. Ngunit ang sarili niyang 5 taong gulang na anak at ang asawang matagal niyang binaliwala ay mga kalabang hindi niya kayang gamitan ng dahas. Aalis na muna ako para sa meeting. Malumanay na wika ni Roofer sabay tingin ng diretso sa mga mata ni Felicity. Ngunit pagbalik ko ngayong gabi, mag-uusap tayo. At hindi na ako papayag na maging magkalayo tayo habang nasa ilalim ng iisang bubong. Nang makalabas si Roofer kasamang kanyang mga formal na bodyguard, bumuntong hininga si Felicity at lumuhod para yakapin ang kanyang anak. Salamat sa pagtatanggol sa mommy, anak. Pero wag mo naman masyadong aawayin ng daddy mo. Nasasaktan din siya. Tumingin si Leo sa pinto kung saan katatapos lang na lumabas ng ama. Ang kanyang munting muka ay naging napakaseryoso. Isang muka ng isang batang pinalaki sa gitna ng takot, ngunit may matinding pagmamahal sa ina. Mommy, bulong ng 5 taong gulang na bata habang hinahaplos ang pisngi ni Felicity. Poprotektahan kita. Hindi ko hayaan ng kahit na sino, kahit ng babaeng yun o si daddy na papaiyakin ka ulit. Ako ang magiging hero mo. Nagpatuloy ang mga kasunod na araw at mas lalong naging porsigido si Roofer na makuha ang loob ng kanyang anak at asawa. Ang dating lalaki na kilalang workaholic at hindi umuwi ng mansyon ng ilang linggo ay biglang nagbago. Araw-araw na siyang umuwi bago mag-alas 5 ng hapon. Isang bagay na hindi kailanman naisip ng kanyang mga tauhan sa syndicate na mangyayari. Nag-uuwi siya ng mga pinakabago at mamahaling laruan para kay Leo at mga sariwang bulaklak para kay Felicity. Ngunit hindi ganun kadaling palambutin ang puso ng mag-ina. Si Leo bilang isang sertipikadong spoiled brat ay mananatiling matigas ang ulo. Ang mga mamahaling robotics at limited edition die-cast cars na inuuwi ni Roofer ay tahimik niyang ipinamimigay sa mga anak ng mga kasambahay at hardinero sa bakuran. Ang mga mamahaling import na bulaklak naman mula sa France na binibigay ni Roofer kay Felicity ay lihim na kinukuha ni Leo para paglaruan. Daddy, bakit may rosas ang sabaw? Malamig na tanong ni Leo habang nakaupo sa kanyang high chair sa gitna ng napakahabang hapagkainan isang gabi. Napahinto si Roofer sa paghawak ng kanyang kobyertos at dahan-dahan na tumingin sa sarili niyang mangkok ng consom soup. Sa ibabaw ng mainit na sabaw ay may lumulutang na ilang tiraso ng kulay pula at mababangong petals. Leo, pikit matang panimula ni Roofer habang pinipigil ang boses. Nilagay mo ba ang imported French na red roses na binili ko para sa mami mo sa loob ng kaldero ng sabaw? Sabi mo kasi romantic yun. Walang katakot-takot na sagot ng bata habang umiinom ng tubig sa kanyang tumbler. Gusto ko lang naman maging romantic ang hapunan natin ngayon. Hindi mo ba nagustuhan ng lasa, Daddy? Napabuntong hininga ng malalim si Roofer. Ang pinakamatinding leader ng Water Syndicate ay napahawak sa kanyang noo habang napatingin sa tapat ng mesa. Naroon si Felicity na pilit at tinatakip ang kanyang napkin sa kanyang muka upang itago hindi mapigilang pangiti at bahagyang pagtawa. Dito napansin ni Roofer kung gaano kagandang kanyang asawa kapag tunay na masaya. Sa nakalipas na 5 taon ng kanilang malamig na kasal, naging bulag siya sa tunay na halaga at alindog ni Felicity dahil sa kanyang matinding ambisyon sa underworld at sa mga maling ulat na ibinibigay sa kanya ng kanyang sekretaryang si Diana. Felicity, panimula ni Roofer sa maamong boses sa kalagitnaan ng hapunan. Gusto ko na magbakasyon tayo ngayong weekend sa pampribadong isla ng mga Voder. 1 linggo tayong mananatili doon para na rin makapag-bonding kami ni Leo nang walang istorbo. Bago pa man makasagot si Felicity, biglang yumanig ang katahimikan ng tumunog ang pribadong telepono ni Roofer sa ibabaw ng mesa. Ang tumatawag, si Diana. Kumunot ang noo ni Roofer at sinagot ang tawag gamit ang speakerphone. Ano yun, Diana? Sinabi ko na sa'yo na wag mo akong tatawagan kapag oras ng hapunan ko kasamang pamilya ko. Roofer, emergency sa Southport! Hysterical na sigaw ni Diana sa kabilang linya. Naririnig pa sa background ang sunod-sunod na putok ng baril at sigawan ng mga kalalakihan.
Pumasok ang grupo ng mga Italian syndicate sa pangunahing bodega natin. Sinusunog nilang mga kargamento at pinapatay ang mga tauhan natin. Kailangan ka namin dito ngayon din, Roofer. Baka mawala sa atin ang buong port. Mabilis na tumayo si Roofer. Ang kanyang mga mata ay agad na nagdilim at ang kanyang pangkahalatang instinct bilang isang mafia boss ay mabilis na bumalik sa kanyang sistema. Ihanda ang strike team. Pupunta na ako. Tumingin si Roofer kay Felicity. Nakita niyang konting lungkot at pagkabigo sa mga mata ng asawa. Ngunit agad din itong napalitan ng malamig na ekspresyon na tila sanay na sanay na ito sa ganitong eksena. Umalis ka na, may hinaong sabi ni Felicity habang pinalilibutan ng braso si Leo. Negosyo mo at kapangyarihan mong mas mahalaga tulad ng dati. Felicity, hindi siya ganoon. Panghanib to sa buong kumpanya. Umalis ka na, Daddy. Malamig at walang emosyong singit ni Leo habang nakatingin sa ama. Sanay naman kami ni Mommy na wala ka sa mga importanteng oras. Huwag ka nang bumalik kung mas gusto mong trabaho mo. Ang mga salitang yun ng kanyang anak ay parang isang matalim na balisong na sumaksak at umuukit sa dibdib ni Roofer. Ngunit dahil sa banta sa kanyang negosyo at kaligtasan ng buong syndicate, kailangan niyang umalis. Babalik ako kaagad bago magbandaling araw. Matigas ngunit may pangakong sabi ni Roofer. Humarap siya sa kanyang head of security sa mansyon. Double check the perimeter. Walang sinamang papapasukin sa gate habang wala ako. Ngunit ang hindi alam ni Roofer, ang kaguluhang nangyayari sa Southport ay isang napakalaking palabas lamang na inihanda ni Diana. Nabayaran ni Diana ang ilang bayarang mamamatay tao upang gumawa ng peking putukan at sunog sa port upang tuluyang maakit at mailayo si Roofer sa kanyang mansyon. Isang oras pagkaalis ni Roofer at ng karamihan sa kanyang mga elite bodyguards, isang itim at walang plakang van ang tahimik na huminto sa likod ng bakod ng mansyon ng mga Vodder. Si Diana na nakasumpong ng pagkakataon ay pumasok sa loob ng bakuran gamit ang isang napakagayang security card at duplicate key na matagal niya nang nakuha. Kasama niya ang 3 armado at maskaradong lalaki na may hawak na mga silencer na baril. Nang walang ingay, isa-isang pinatumba at pinatulog ng mga tauhan ni Diana ang natitirang kaunting gwardya sa gate gamit ang mga paralyzing darts. Sa loob ng ikalawang palapag ng mansyon, sa loob ng silid-tulugan ni Leo, nagbabasa ng kwento si Felicity habang nakahiga ang bata sa kanyang tabi. Mommy, bulong ni Leo habang nakatitig sa kisame. Galit ka ba kay Daddy kasi umalis siya? Ngumiti ng bagya si Felicity at hinaplos ang buhok ng anak. Hindi galit ang mommy, anak. Malungkot lang. Pero alam ko na gagawin ng daddy mong lahat para sa negosyo niya. Kapag lumaki ako, hindi ako magiging tulad ni Daddy. Seryosong sabi ng 5 taong gulang na bata. Araw-araw kitang sasamahan at hindi kita iiwan para sa mga barilo pera. Bago pa man makasagot si Felicity, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na kabam. Nasirang electronic lock ng pinto at pumasok sa silid si Diana, kasamang 3 armadong lalaki. Sino yan? Sigaw ni Felicity habang mabilis na tinutulak at tinatago si Leo sa likod ng kanyang katawan. Dahan-dahang inalis si Diana ang kanyang sunglasses at nagpakita ng isang napakasakim at baliw na ngiti. May hawak siyang isang kulay pilak na 9mm pistol na direktang nakaturo sa dibdib ni Felicity. Magandang gabi, legal na asawa. Nakakalokong bati ni Diana habang ang kanyang mga mata ay nalilisik sa matinding inggit at puot. Diana? Gulat na wika ni Felicity habang pilit na pinoprotektahan si Leo. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang mga gwardya? Ang mga gwardya mong walang kwenta? Tulog na sila sa bakuran. Tumatawang sagot ni Diana. Ginagawa ko lang ang matagal ko nang dapat ginawa. 5 taon nang nakakaraan. Nawala sa akin ang lahat dahil sa inyo. Ang posisyon ko sa Vodder Syndicate, ang reputasyon ko at ang pusong dapat ay sa akin lang. Hindi ko hayaan na makuha mo si Roofer at ang pamilyang ito. Manahimik ka, pangit na tita! Biglang sigaw ni Leo mula sa likod ng kanyang ina.
Pilit na kumakawala at humaharap kay Diana kahit ng kanyang maliliit na binti ay halatang nanginginig sa takot. Huwag mong itututok ang baril na yan sa mami ko! Isusumbong kita kay daddy! Papatayin ka niya! Manahimik kang batang demonyo ka! Galit na sigaw ni Diana, sabay kasa ng baril sa harap mismo ng mukha ng bata. Walang makakapagligtas sa inyo ngayon. Sasabihin ko kay Rufer na sinugod kayo ng mga kalabang gang habang wala siya. At pagkatapos ng ilang buwang pagluluksa, ako rin ang magiging bago niyang asawa. Mabilis sa pinalibutan ng 3 armadong lalaki ang kama ni na Felicity. Napahawak ng napakahigpit si Felicity sa kanyang anak habang ang lamig ng bakal ng baril ni Diana ay dinikit na nito sa kanyang noo. Paalam, Felicity, father! Bulong ni Diana na may nakakatakot ng ngiti habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang pumipindot sa trigger. Sa kabilang dako ng lungsod, mabilis na nakarating ang convoy ng mga itim na SUV ni Rufer sa Southport. Ngunit nang bumaba siya ng sasakyan kasamang kanyang mga tauhan, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanila. Walang bakas ng putukan, walang usok ng sunog at walang anumang bakas ng pag-atake ng mga Italyano. Nanginig ang panga ni Rufer. Ang kanyang mga matang kulay abo ay kumitid habang pinagmamasdan ng tahimik na bodega. Boss, lumapit ang kanyang kanang kamay na si Marco, may hawak na tablet. Kaka-check lang natin sa mga CCTV at port authorities. Walang anumang gulo dito ngayong gabi. Malinis ang buong lugar. Sa isang iglap, napagtanto ni Rufer ang lahat. Ang tawag ni Diana, ang mga tunog ng putok sa background, ang desperasyon nito, nitong mga nakarang araw, isang napakalaking distraction. Ang mansyon, bulong ni Rufer at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, bilang isang walang kinatatakutang leader, pumasok ang matinding takot sa kanyang puso. Tawagan niyo ang security team sa mansyon, ngayon na! Mabilis na tinawagan ni Marco ang mansyon, ngunit paulit-ulit lang itong nagre-ring, walang sumasagot. Ihanda ng lahat ng sasakyan! Sigaw ni Rufer na nagpatingin sa lahat ng kanyang tauhan. Ang boses ng mafia boss ay punong-puno ng panlalamig at murder intention na hindi pa nila kailanman narinig noon. Bumalik tayo sa mansyon. Kapag may nangyaring masama sa pamilya ko, sisiguraduhin ko na walang ititirang buhay sa angka ng sinumang may gawa nito. Pinatakbo ni Rufer ang kanyang sports car ng napakabilis. Ginagawang laruan ang mga kalsadang langsod habang ang kanyang puso'y parang pinupunit sa kaba. Samantalang sa loob ng silid tulugan sa ikalawang palapag ng mansyon, ang lamig ng dulo ng baril ni Diana ay patuloy na nakatutok sa noo ni Felicity. Ibaon mo na ang inggit mo sa lupa, Diana, wika ni Felicity sa matatag at malamig na boses. Kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan, yakap-yakap niya nang napakahigpit si Leo sa kanyang likuran. Kahit napatayin mo kami ngayon, kailanman hindi ka mamahalin ni Rufer dahil kilalang kilala ka niya. Wala kang iba, kundi isang ulupong napilit na sumisip-sip sa kapangyarihan niya. Manahimik ka! Galit na sigaw ni Diana, namumulang mga mata sa matinding puot. Ako ang mas nararapat sa kanya. Ako ang nasa tabi niya habang nagpapakasasaka sa pera niya. Ngayong gabi, tatapusin ko ng pangarap mo. Dahan-dahang pinisin ni Diana ang trigger. Pumikit si Felicity at mas lalong hinawakan ng kanyang anak. Patawarin mo ko, Leo. Mahal na mahal ka ng mommy. Huwag mong saktan ng mommy ko! Sigaw ni Leo habang pilit na kinakagat ang kamay ng isa sa mga armadong lalaki. Umahawak sa kanila. Ngunit bago pa man tuluyang maiputok ni Diana ang baril, isang napakalakas na pagsabog ng double doors ng silid ang umalingaw-ngaw. Lumipad ang pira-pirasong kahoy at salamin sa buong silid bago pa makapag-react ang 3 armadong lalaki ni Diana. Isang sunod-sunod at mabilis na putok ng baril ang umalulong. Bagsak agad sa sahigang 3 lalaki. Bawat isa ay may eksaktong baon ng bala sa gitna ng kanilang mga noo. Ang dugo ay mabilis na kumalat sa maputing karpet. Napatili si Diana sa gulat at mabilis na napalingon sa pintuan. Sa gitna ng usok ng pulbura at nababasag na pinto, nakatayo si Rufer Vader. Nakasuot pa rin ng formal na suit. Hawak ang 2 itim na baril na may usok pa sa dulo.
Ang kanyang mukha ay parang sa isang demonyo na nagmula sa pinakamadilim na impyerno. Ang mga matang kulay abo ay walang ibang pinapakita kundi matinding galit at kagustuhang pumatay. Roofer? Garalgalat ang lalamig na sigaw ni Diana habang napapaatras at nabibitawan ang sariling baril sa matinding takot. Hindi nagsalita si Roofer. Bawat takbang ng kanyang sapatos sa ibabaw na nabasag na kahoy ay parang hatol ng kamatayan. Lumapit siya ng napakabilis bago pa man makagalaw si Diana upang pulutin ang baril sa sahig. Hinawakan ni Roofer ang leeg ng babae at malakas itong ibinalibag sa pader. Napasinghap si Diana sa matinding sakit habang nakasakalang malalaking kamay ni Roofer sa kanyang leeg. Halos iangat siya mula sa sahig. Inakala mo ba? Malamig at parang galing sa hukay na bulong ni Roofer sa mukha ni Diana. Na makakalabas ka ng buhay sa bahay na ito pagkatapos mong itutok ang baril na yan sa asawa at anak ko. Roofer, patawarin mo ko. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Hirap na pagmamakaawa ni Diana habang pumupula ang kanyang muka at pilit na kinakalas ang kamay ng lalaki. Ang pagmamahal mo ay nakakadiri, sagot ni Roofer bago malakas na isinampa at tinapon si Diana sa sahig. Mabilis na pumasok ang 10 elite bodyguards ng syndicate. Nakatutok ang mga matataas na kalibre ng baril sa nakadapa at umiiyak na si Diana. Boss, anong utos? Tanong ni Marco habang nakatingin kay Diana. Tumingin si Roofer kay Diana nang may matinding pangungutya. Dalhin ng babaeng yan sa black site ng syndicate sa Timog. Kubaran ng lahat ng ari-arian at siguraduhin hindi na siya makakakita ng liwanag ng araw hanggat nabubuhay siya. Huwag, Roofer! Patawarin mo ko! Roofer! Hysterical na sigaw ni Diana habang kinakaladkad siya palabas ng mga tauhan ng Vodder Syndicate. Nawalan na ng lahat ng kanyang karangyaan at kapangyarihan. Nang tuluyang maialis si Diana at malinis ang mga bangkay, itinapon ni Roofer ang kanyang mga baril sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan na humarap kina Felicity at Leo. Nakaupo pa rin si Felicity sa gilid ng kama. Hawak si Leo na kasalukuyang nakatitig sa ama. Lumapit si Roofer at mabilis na lumuhod sa tapat ng kama. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa mga kandungan ni Felicity at pinalibutan ng mahigpit na yakap ang dalawa. Patawarin niyo ko, bulong ni Roofer. Ang boses ng pinakamatapang at pinakakinatatakutang mafia boss sa Asia ay basag na basag sa matinding pag-iyak. Patawarin mo ko, Felicity. Patawarin mo ko, Leo. Kung naging huli ako ng kahit na isang segundo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Naramdaman ni Felicity ang mainit na luha ni Roofer na pumapatak sa kanyang binti. Ang lalaking kailanman ay hindi nagpakita ng kahinaan ay kasalukuyang nawawalan ng lakas dahil sa takot na mamatay sila. Marahang nilagay ni Felicity ang kanyang kamay sa buhok ni Roofer habang si Leo naman sa kabila ng pagiging spoiled at pilyo ay marahang tinapik ang balikat ng kanyang ama. Pagkatapos ng madugong gabi na yon, ang mansyon ng mga Vodder ay sumailalim sa isang radikal na pagbabago. Ang seguridad sa buong ari-arian ay tinrible ng 3 ulit. Walang sino mang makalapit sa bakod ng hindi dumadaan sa 5 magkakahiwalay na security checkpoint. Ngunit ang pinakamalaking pagbabagong naganap ay hindi ang mga gwardya o ang mga bagong kamera, kundi ang mismong si Roofer Vodder. Ipinasa ni Roofer ang lahat ng kanyang operational duties sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Marco. Nilipat niya ang kanyang pangunahing opisina sa mismong study room ng mansyon. Ayaw niya nang umalis ng bahay. Bawat oras, bawat minuto, gusto niyang siguraduhing ligtas at nasa ilalim ng kanyang paningin ang kanyang asawa at anak. Masigit pa dito, nagsimulang gumawa si Roofer ng mga bagay na kailanman na hindi nakala ng sinuman sa mundong ilalim na gagawin ng isang mafia boss. Isang umaga na puno ng makapal na usok at amoy ng nasusunog na pagkain ang napakalaking kusina ng mansyon. Mabilis na bumaba si Felicity mula sa 2 palapag dahil sa amoy
Kasunod si Leo na nakasuot pa ng kanyang paboritong dinosaur pajamas. Nang makarating sila sa pinto ng kusina, napatigil ang dalawa. Naroon si Roofer. Ang lalaking kinatatakutan ng mga kartel sa buong mundo ay nakasuot ng isang simpleng white t-shirt, maitim na apron na may nakatatak na best chef na halatang binili niya online, at maitim na usok at uling sa kanyang kanang pisngi. Hawak niya ang isang frying pan habang sinusubukang baliktarin ng isang napakaitim na pancake. Roofer? Gulat na wika ni Felicity. Pilit na nilalayong mata sa mga sirang itlog at nasunog na bacon sa ibabaw ng mamahaling marble counter. Anong ginagawa mo? Napatingin si Roofer sa dalawa, halatang napapahiya at nai-stress habang pinupunasan ng kanyang noo gamit ang kanyang braso. Gusto ko lang sana na igawa kayo ng almusal. Sinabi ng head chef na maganda raw kung pamilyang magkakasama sa hapag. Lumapit si Leo sa mesa. Tinuro ang plato kung saan nakalagay ang mga nag-uumitim na bacon at nasunog na pancake. Daddy? Malamig at seryosong wika ng bata. Nakataas ang isang kilay habang nakatitig sa ama. Lason ba to? Gusto mo ba kaming patayin ni mommy kasi hindi mo kami naipagtanggol kaagad nung isang gabi? Bahagyang nalaki ang mga mata ni Roofer. Hindi, Leo, hindi lason yan. Medyo naparami lang ang apoy. Pero crispy yan. Masustansya ang crispy. Ayaw ko niyan. Mukhang uling sa inihaw mismong baboy. Maarteng sabi ng bata sabay tulak sa plato palabas ng kanyang harapan. Gusto ko ang pancake ni mommy. Yung kulay golden brown at may masarap na maple syrup. Dating sa ganong sitwasyon, baka magtaas ng boses ang mafia boss o kaya itatawag ng mga katulong upang iligpit ang kalat. Ngunit sa pagkakataong ito, ibinaba ni Roofer ang frying pan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kinaroroonan ni Leo. Sa harap ng kanyang 5 taong gulang na anak, ang napakatangkad at napakagandang lalaki na si Roofer Vader ay lumuhod sa sahig. Ikinagulat yun ni Felicity. Kahit si Leo ay napatigil sa pagrereklamo at napatingin ng diretso sa mukha ng kanyang ama. Leo, panimula ni Roofer, ang kanyang boses ay marahan, puno ng pagmamahal at malalim na emosyon. Alam ko na napakasama akong ama sa'yo. Sa nakaraang 5 taon ng buhay mo, wala ko sa tabi mo. Inakala ko na kapag binigyan kita ng maraming pera, mamahaling sasakyan at malaking bahay, magiging sapat na yon para maging mabuting ama ako. Umayos ng upo si Leo, nakatitig pa rin sa ama. Nagkamali ako anak, patuloy ni Roofer habang ang kanyang mga matang kulay abo ay nangingilit sa luha. Ang kailangan mo ay isang ama na magtatanggol sa inyo. Magbabasa ng kwento bago matulog at magluluto ng masarap na almusal. Patawarin mo si Daddy. Patawarin mo ko kung naging napakatigas ng puso ko. Napakatahimik na ang kusina. Tumingin si Leo kay Felicity na kasalukuyang nakatayo sa may pinto. Nakangiti ng may pag-unawa at may luha sa mga mata. Tumango ng bahagya si Felicity sa kanyang anak. Bumuntong hininga ang 5 taong gulang na bata. Inabot nila yung isang piraso ng bahagyang nasunog na bacon. Pikit matang kinagat ito ng konti at dahan-dahang inumuya. Medyo masarap naman pala kapag crispy. Bulong ng bata bagamat halatang pilit na nilulunok ang pagkain. Tumingin si Leo kay Roofer ng may pilyong ngiti. Pero, wag mo nang uuliting magluto ng mag-isa ha. Magpapaturo ka kay mommy bukas. Napangiti ng napakalapat si Roofer. Isang tunay at masayang ngiti na hindi pa kailanman nakita ni Felicity sa loob ng 5 taon. Mabilis na binuhat at niyakap ni Roofer si Leo. Pangako anak, magpapaturo ako sa mommy mo. Nang makalabas si Leo upang maglaro sa bakuran, kasama ang 2 gwardya na masaya na nitong ginagawang mga master sa kanyang laro. Naiwan sina Roofer at Felicity sa loob ng kusina. Iniligpit ni Felicity ang ilang sirang gamit sa counter bago humarap kay Roofer. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito, Roofer. Alam kong abala kang tao. Lumapit si Roofer sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ng lalaki ang 2 kamay ni Felicity.
Ang lamig ng mga kamay ni Felicity ay mabilis na napalitan ng matinding init mula sa mga palad ni Roofer. Kailangan ko tong gawin, Felicity. Buong katapatang sabi ni Roofer habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa araw na pinilit kita sa kasal na ito. Patawarin mo ko sa gabi na iniwan kita sa gitna ng ulan habang nagdadalang tao ka. At patawarin mo ko sa 5 taon na pinaramdam ko sa'yo na wala kang halaga sa akin. Roofer, bulong ni Felicity. Nag-uumpisa ng umagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Gusto kong magsimula tayo ulit. Patuloy ni Roofer. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Felicity sa ibabaw ng cold marble floor. Mula sa kanyang bulsa, nilabas niya ang isang maliit na velvet box at binuksan ito. Sa loob ay isang napakagandang platinum ring na may napakalaking blue diamond sa gitna, isang simbolo ng katapatan at bagong simula. Hindi na ito para sa negosyo ng pamilya mo. Hindi na ito para sa obligasyon o sa kontrata. May emosyong wika ni Roofer. I am asking you now as Roofer, a man who fell deeply and hopelessly in love with his wife. Will you marry me again, Felicity? Will you give me the chance to be your real husband and the true father to Leo? Napatakip ng bibig si Felicity habang tuluyang umaagos ang kanyang mga luha ng kaligayahan. Ang matagal na sakit at lungkot na itinago niya sa kanyang puso sa loob ng 5 taon ay tuluyang naglaho sa harap ng katapatan ng lalaking matagal niya nang minamahal. Oo, Roofer. Umiiyak, ngunit nakangiting sagot ni Felicity. Oo, papakasalan kita ulit. Mabilis na tumayo si Roofer. Isinuot ang singsing sa daliri ni Felicity at pinalibutan ng mahigpit na yakap ang asawa bago to hinagka ng buong pagmamahal at pananabik. Isang halik na nagmarka ng pagtatapos ng kanilang madilim na nakaraan at ang pagsisimula ng kanilang tunay na pag-iibigan. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang bawat balita sa underground world at sa pinakamataas na lipunan ng bansa ay nakatuon lamang sa isang kaganapan, ang muling pagpapakasal ng pamosong mafia boss na si Roofer Vader, ngunit malayo sa madilim na silid ng mga kasunduan at sa mausok na opisina ng Vader Syndicate. Ang kasal na ito ay ginanap sa isang pampribadong isla sa gitna ng karagatan. Ang buong dalampasigan ay napapalamutian ng libu-libong sariwang puting rosas at orchids. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay may kasamang amoy ng asin at halimuyak ng mga bulaklak, habang ang papalubog na araw ay nagpapakita ng ginintoang liwanag sa buong paligid. Ito ay hindi na isang kasunduan sa papel. Ito ay isang pagdiriwang ng tunay na pag-iibigan at ng isang pamilyang tuluyang nabuo mula sa gitna ng matinding pagsubok. Nakatayo si Roofer Vader sa dulo ng aisle sa harap ng isang napakagandang arko ng mga bulaklak. Nakasuot siya ng isang perfectly tailored white tuxedo na lalong nagpapalitaw sa kanyang matangkad at makisig na tindig. Ngunit wala na sa kanyang mukha ang dating malamig at nakakatakot na aura. Ang kanyang mga matang kulay abo na dating kasing lamig ng yelo ay puno na ngayon ng matinding pananabik at emosyon. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang kanyang ring bearer, ang 5 taong gulang na si Leo. Nakasuot din si Leo ng kaparehong white tuxedo ng kanyang ama. May maliit na bowtie at maayos na nakasuklay ang kanyang maitim na buhok. Hawak ng batang isang velvet cushion kung saan nakapatong ang mga mamahaling wedding rings. Daddy! Mahinang bulong ni Leo habang tinutulak ang siko ng ama. Bakit, Leo? Tanong ni Roofer habang pinipilit na wag gumalaw sa kanyang kinaroroonan. Umiiyak ka ba? Pilong tanong ng bata habang nakatingin sa gilid ng mata ng ama. Mabilis na pinunasan ni Roofer ang maliit na patak ng luha sa kanyang pisngi. Hindi, napuwing lang si Daddy sa hangin mula sa dagat. We, talaga Daddy? Pambabara ni Leo sabay iling ng ulo. Kapag ako umiyak kapag ayaw mo akong bilan ng dinosaur toy, sinasabi mo spoiled brat ako. Tapos ikaw umiiyak dahil lang makikita mo si mommy na naka-wedding dress?
Natawa ng mahina si Roofer at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Salamat, Leo. Dahil sa pagiging spoiled mo at sa matigas mong ulo, natuto ako na maging tunay na lalaki at maging mabuting ama sa'yo. Bago pa makapagsalita muli si Leo, biglang umalingaw-ngaw ang napakagandang himig ng pangkasal na tugtog galing sa isang grand piano. Ang lahat ng mga bisita, mga pinagkakatiwalaang miyembro ng syndicate, pamilya at matatapat na kaibigan ay sabay-sabay na tumayo at humarap sa pinto ng Cathedral Arch. Bumukas ang mga kortina at doon ay lumitaw si Felicity. Napatigil ang hininga ni Roofer. Si Felicity ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Nakasuot siya ng isang napakagandang silk na wedding dress na may mahabang lace string na sumasayad sa puting buhangin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali pa itaas at nakakabit sa manipis na veil. Sa bawat takbang niya patungo sa altar, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Roofer, puno ng pagmamahal, kapatawaran at pag-asa. Nang makarating si Felicity sa harap ng altar, dahan-dahang inabot ni Roofer ang kanyang kamay. Ang lamig ng mga daliri ni Felicity ay mabilis na napalitan ng matinding init mula sa mga palad ng lalaki. Napakaganda mo, wife. Bulong ni Roofer sa boses na nanginginig sa matinding emosyon. Ngumiti si Felicity, ang kanyang mga mata ay nangingilit sa luha. At ikaw naman, ang pinakagwapong mafia boss sa buong mundo. Humarap ang dalawa sa pari. Ang seremonya ay mabilis at sagrado, ngunit ang pinakamagandang bahagi na nagpaiyak sa lahat ng bisita ay ang kanilang personal vows para sa isa't isa. Inabot ni Roofer ang mic at tinignan si Felicity ng diretso sa mga mata. Felicity, panimula ni Roofer. 5 taon na ang nakakaraan. Pumasok ka sa buhay ko bilang isang obligasyon at isang kasunduan sa papel. Inakala ko na ang kapangyarihan at pera ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Naging bulag ako, naging manhid at pinaramdam ko sa'yo na wala kang halaga. Iniwan kita sa gitna ng dilim, ngunit sa kabila ng lahat, inalagaan mong anak natin at nanatili kang matatag. Huminga ng malalim si Roofer, pilit na pinipigil ang patuloy na pagbuhos ng kanyang mga luha. Nang bumalik ako, inakala ko na gagamitin kong kapangyarihan ko para kontrolin kayo. Ngunit kayo nila yung nagligtas sa akin mula sa sarili kong kadiliman. You brought light into my cold, empty world. Today, in front of God, our Son, and everyone here, I promise to spend the rest of my life making up for every second I lost. I will protect you with my life, honor you and love you beyond forever. Walang kontrata, walang negosyo, purely unconditionally love. Napahaguluhol ng tahimik si Felicity sa matinding habag at pagmamahal. Inabot niya ang mikropono mula sa asawa. Roofer, tugon ni Felicity. Matagal kitang hinintay. May mga gabi noon na wala ka na. Inisip ko na baka hindi ako sapat para sa'yo. Ngunit nang makita ko kung paano mo pinaglaban ang buhay namin ni Leo, laban sa panganib at kung paano mo itinapon ang pride mo para maging isang mabuting ama, nalaman ko na hindi na sayang ang paghihintay ko. Pipiliin at pipiliin pa rin kita sa bawat buhay. You are my home, my protector, and the love of my life. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Deklarasyon ng pari na may malaking ngiti. You may now kiss the bride. Mabilis ninalis ni Roofer ang veil sa mukha ni Felicity. Pinalibutan ng kanyang malalakas na braso ang bewang ng asawa at nilapit ito sa kanya para sa isang matamis, matagal at puno ng pagmamahal na halik. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na palakpakan at hiyawan ng mga bisita sa buong dalampasigan. Ang mga rosas ay nihagis sa hangin habang ang dalawa ay nagyayakapan. Ngunit sa gitna ng napaka-romantikong sandali na yon, isang munting kamay ang biglang humila sa laylay ng tuxedo jacket ni Roofer. Daddy! Mommy! Sigaw na isang matinis na boses. Huminto sina Roofer at Felicity sa paghahalikan at sabay na tumingin sa ibaba. Naroon si Leo
Nakakrus ang kanyang maliliit na braso, nakataas ang isang kilay at nakatingin sa kanila ng may seryosong muka. Bakit Leo may prince? Nakangiting tanong ni Felicity habang lumuluhod sa tapat ng anak. Nakalimutan yung pinakaimportanting bahagi ng kasal. Reklamo ng spoiled na bata sabay pakita ng tatlong daliri. Kumunot ang noo ni Rufer habang nakatitik sa anak. Anong paborito mong bahagi? Ang kainan na ba? Hindi! Sigaw ni Leo habang nakaturong daliri sa ama. Gusto ko ng baby sister at gusto ko bago magpasko nandito na siya. At gusto ko kulay pink ang kwarto niya at bilhan mo siya ng 500 Barbie dolls at malaking dollhouse. Napatigil ang buong paligid at kasunod nun ay ang malakas na hagalpakan ng tawa ng lahat ng bisita sa dalampasigan. Mapaglarong napatingin si Rufer kay Felicity na kasalukuyang namumulang mga pisngi sa hiya at tuwa. Lumuhod din si Rufer at binuhat si Leo sa kanyang kanang balikat habang inaabot ng kanyang kaliwang kamay ang bewang ni Felicity. Magtatrabaho tayo dyan simula ngayong gabi, ang master. Pilyong biro ni Rufer sabay wink kay Felicity. Daddy, seryoso ako. Ayaw ko nang manloko. Hirit pa ng bata habang hawak ang buhok ng ama. Bahagyang tumawa si Felicity tinalika ng pisngi ni Rufer. Kasunod ng pisngi ni Rufer. Sa gitna ng magandang tanawin, sa paglubog ng araw sa dagat, ang dating walang pusong mafia boss na kinatatakutan ng buong mundong ilalim ay tuluyan ang nahanap ang kanyang tunay na kaharian. Hindi sa mga barilo kapangyarihan, umilyong-milyong pera, kundi sa piling ng kanyang matatag at mapagmahal na asawa at ng kanilang napakalambing, ngunit walang katulad na spoiled na anak. At dyan nagtatapos ang kwento ng The Mafia Boss and Wanted Wife and Their Spoiled Son. Pinapaalala sa atin ng kwento ni Rufer, Felicity at ng munting si Leo na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pera, baril o katayuan sa buhay, kung hindi nasa pagpapakumbaba, pagpapatawad at pagmamahal sa pamilya. Maraming salamat sa pagsama sa ating kwentuhan. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig at tagumpay. Happy listening!